Okay. Welcome po uli sa ating pangaral. Welcome po sa inyong lahat. So, ito po yung episode 4 na ipinangako ko sa inyo. Sa nakaraang previous lesson natin, napag-usapan natin yung mga bagay na nais ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at tayo bilang mga recipient po ng salvation ay hinahanap natin kung ano talaga yung instruction ng ating Panginoon. At nalaman natin doon sa last episode natin, so nangangailangan pala tayo ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yon ay natuklasan natin ayon sa banal na kasulatan. Dapat po ay nakatuon sa Diyos, hindi po kung saan-saan tayo nananalig o nanampalataya. So mahalaga po yung tama yung ating pananampalataya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay magsisimula sa ating maniwala sa ating Panginoon. Kaya nga kung merong nire-required ang Diyos para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, inaalam po natin yung kalooban niya. At nung nabasa natin sa Matthew 7:21, ang sabi ng Panginoon na magliligtas sa atin, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. So, yung previous lesson natin, nakita natin at nalaman natin ang kalooban pala ng Ama, manalig tayo. So, yung pananalig na yon ay itinama natin at ang natutunan natin dapat nakatuon ito sa Panginoon. Dapat may naririnig tayong aral mula sa ating Panginoon. At higit sa lahat ay nakita natin kung sino yung dapat nating sundin sa ating pananampalataya. So, pagtuunan uli natin yung Matthew 7:21, ang sabi ron, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay hindi papasok sa kaharian ng langit. O kundi lamang sumusunod sa kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. So, inaalam natin yung kalooban ng Ama. So, another na kalooban ng Ama na pag-usapan natin ngayon ay ang pagsisisi. So, yung repentance na tinatawag ay kasama sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, wag nating ma-misinterpret yung pananampalatayang dapat may gawa. So, tandaan natin, we are saved by grace. At yung biyaya na yon ay libre. So, merong bagay na nire-require ang grace. Ito nga yung mga bagay na kalooban ng Ama na dapat nating sinusunod. At pag-uusapan din natin siguro pagdating ng panahon kung ano ba talaga yung grace para maintindihan natin. At ano yung works na pinag-uusapan doon. For the meantime, dito tayo sa repentance. So talaga bang nais ng Diyos na tayong lahat ay magsisi? At ito ba talaga ay kalooban ng Ama? So, basahin po natin, ang text po natin nasa Acts chapter 17, verse 30. Babasahin ko po. Sabi rito, kung meron kayong banal na kasulatan, ay sabayan niyo po ako. So, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang masamang pamumuhay. So, kung mapapansin natin, sabi rito, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. So, ayon po sa mga scholar, nung time na ang Panginoon po ay nanahimik, almost 500 years, ay hindi po nagsalita ang Diyos sa sino man. At walang propetang nagsalita sa panahon ng between ng Old and New Testament. Ito po yung time na nanahimik ang Diyos, wala ng propeta. At ang hindi niya pagpansin sa hindi pagkilala ng Diyos sa Kanya, ay malamang ito yung nagtulak sa Diyos mismo na isugo yung Kanyang anak sa atin. Kaya nga sa panahon na ang Panginoon ay muling nagsalita, ang tinagubilin niya rito ayon sa pangaral ng ating Panginoon sa mga isinugo niya at lalo kay John the Baptist na
kasama yung pagsisisi. Kaya nga sabi rito, ang sabi, at iniutos na at ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila at talikdan nila ang kanilang masamang pamumuhay. So kung mapapansin natin dito, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nabuhay sa panahon na ito, kung gusto nating matupad ang isang kalooban ng Diyos, so hinihikayat po tayong magsisi ng ating Diyos. Kasi mahalaga po yung pagsisisi. Isa po itong susi tungo sa pagbabago ng buhay. Kung ang buhay natin dati hindi kinalulugdan ng Diyos, so para kalugdan tayo ng ating Diyos, so dapat nagsisisi po tayo. So ang mga bagay na pinagsisihan natin, ito yung ating masasamang gawain ayon dito. Yung masasamang pamumuhay. So alam naman natin kung anong klaseng pamumuhay meron tayo. At alam din natin kung mabuti o masama yung ating klase ng pamumuhay. So ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya sabi ng Panginoon sa Ezekiel 33:11, ayaw niya na ang isang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Gusto niya na tayo ay magbagong buhay. Kasi ayaw ng Diyos na mamatay tayo sa ating pagkakasala. Kasi alam natin na na mapapahamak tayo kapag tayo hindi nagsisi sa ating mga kasalanan. So ganito rin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita tungkol sa pagsisisi. Sabi dito sa 11, sabihin mong pinasasabi kong akong si Yahweh, ang Diyos na buhay, ay hindi natutuwa sa sinumang mamamatay sa kanyang kasalanan. Ibig ko nga siyang magbagong buhay, sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So napakabuti ng Panginoon, hindi niya inaalaw na tayo ay mamatay na hindi tayo nakakapagbagong buhay o nakapagsisi. Kasi nga alam natin o alam ng Diyos mismo ang kahinatnan ng kaparusahan ng sino mong mamamatay sa kanilang kasalanan. Kaya nga napakabuti ng Panginoon, magamat tayo ay nagkasala, gumawa siya ng paraan para tayo ay makapagbagong buhay. At yung bagong buhay na yan, ito yung buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. So mahalaga yung pagsisisi. Isa itong hakbang tungo sa pagbabago, tungo sa pagsisisi. Kaya nga kung tayo ay, tungo sa pagkakaroon ng bagong pamumuhay. Kaya nga kung tayo magsisisi, ang intention natin ay ituwid yung ating mga maling pamumuhay. Kung nakita natin dito, ay ang sabi ng Biblia, ang sabi, at ngayon iniuutos niya sa lahat ng dako o sa lahat ng tao na magsisi silang lahat sa kanilang masamang pamumuhay. So, kasama po tayo sa inuutosang magsisi ng ating Panginoon. Kaya nga kung meron tayong inaalam dito sa mga bagay na dapat nating gawin, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kasama pala ito sa kalooban ng Panginoon na dapat na ginagawa natin kasi sabi nga, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala ng tao sa Kanya. Pero ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi silang lahat. Kaya nga sa atin yung mahabang panahon na hindi natin pinapansin ang Diyos. So it's time na pansinin naman natin siya. Sabi nga, kung hindi natin isasama sa buhay natin ang Diyos at hindi natin siya kinikilala, so malamang hindi natin makamit yung buhay na walang hanggan kahit sabihin natin tayo ay hindi gumagawa ng mga bagay na obviously na kasalanan. Let's say katulad ng mga pagpatay, pagnanakaw, o anumang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya nga sa atin, kung tayo pala inuutosan ng Diyos magsisi, so ang dapat pala sa atin, sumunod talaga sa Kanya. Kaya nga unang itinuro natin yung pananampalataya. Kasi kung tayo nananampalataya na sa Diyos, ibig sabihin naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita tulad ng Diyos. Ang paniniwala kasi sa Diyos ay ang resulta nito pagsunod eh. Kung meron kang pananampalataya, kaya mo nang magsisi. Pero kung hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya o paniniwala sa Diyos,
kahit ang Diyos ay nagsalita na sa atin sa panahon ng ngayon, hindi tayo susunod sa pagsisisi. So mahalaga po yung pagsisisi, kaya nga kung gusto nating mapatawad sa kasalanan, kung gusto nating magkaroon ng bagong buhay, so kung gusto nating kalugdan tayo ng Panginoon at lalo higit makarating sa buhay na walang hanggan, ang sabi, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. So maliwanag po yun. Ito po yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Luke 13:5 ang sabi, kung meron tayong dapat gawin bilang nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan, merong babala rin ang Panginoon sa mga taong hindi magsisisi. Ang sabi ngayon, kapag hindi kayo nagsisi, kapag hindi niyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So, ang resulta ng hindi pagsisisi at hindi pagtalikod sa kasalanan ay kapahamakan. So, lahat tayo naghahangad na magkaroon ng kapayapaan, yung tinatawag na heavenly rest. Kaya nga kung tayo ay magkakaroon ng kaunawaan tungkol sa mga bagay na iniuutos ng Panginoon na dapat nating sundin, isa na itong pagsisisi para hindi tayo mapahamak. Walang taong nangangarap na mapahamak ang kanyang buhay. So, meron lamang tayong na-miss sa ating buhay kung bakit tayo ay hindi nakakasunod sa Diyos. Kasi hindi natin alam yung mga bagay na ito. Kaya nga kung meron tayong banal na kasulatan, merong nagtuturo, so meron tayong mapapagbasihan ng mga bagay na dapat nating ginagawa sa ating buhay. So tayong mga manggagawa sa ibang bansa, tayong mga OFW, ang focus talaga natin ay magtrabaho na magtrabaho para may maipadala. So maraming pagkakataon na sa sobrang kabisihan natin sa buhay, nalilimutan natin yung mga bagay na dapat pala nating ginagawa para sa kapakinabangan ng personal nating buhay, lalo higit yung spiritual na pamumuhay. So nalilimutan natin yung mga spiritual na bagay at nakapokus tayo sa mga physical o material na bagay. Kaya nga sa pag-focus natin sa material na bagay, minsan hindi natin namamalayan na tayo ay nakagagawa na ng kasalanan at lalo higit nalilimutan nating alamin yung mga bagay na nais ng Diyos. Kaya nga ang babala rito, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong kasalanan, mapapahamak tayo. So lahat po tayo nagkakasala at lahat po tayo ay pwedeng patawarin sa ating mga kasalanan. So kailangan magkaroon tayo ng pagpapasakop sa Panginoon at pagsunod, lalo higit sa sinasabi niyang pagsisisi. Kaya nga po tayo nag-aaral ng banal na kasulatan kasi dito natin makikita yung mga bagay na nais ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung makapansin po natin mga kapatid, yung pag nagpunta tayo sa lamay o minamatayan, laging naririnig natin na nagpapahinga na si pare o nagpapahinga na si mare. Kasama na siya ng Diyos o nasa langit na. Para bang ang basihan natin nagpagpunta sa langit kapag ikaw ay namatay na. So dito, yung kapahingahan na tinatawag sa piling ng Diyos ay dito pa lang sa lupa dapat pala inihahanda na natin. At kung meron tayong dapat ginagawa rito para magkaroon tayo ng heavenly rest na tinatawag o yung magkaroon ng kapahingahan sa ating pagpanaw dito, dapat pala napapatawad ang ating kasalanan. So ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng pagsisisi. At yung hakbang na yon ay isang pagsunod sa ating Diyos na nagtuturo upang tayo patawarin niya. Kasi kung merong dapat tayong pakinggan para patawarin ang ating kasalanan, ay walang iba kundi yung nagpapatawad. At alam natin, sa Diyos lamang ang nagmumula ang kapatawaran. So maraming pagkakataon na pinagsisihan natin din ang ating kasalanan pero hindi naman natin tinatalikuran. So dito sinabi kasi, hindi lamang pagsisisi, kundi may kasamang pagtalikod. Ang pagtalikod po ay hindi 360 degrees. So dapat po 180 lang. Kasi pag 360, parang
nag-U-turn ka lang, balik ka na uli sa pinanggalingan. So, pag sinabing repentance, ang ire-repent po natin yung ating kasalanan. So, sa pagsisisi natin ay kasama yung pagtalikod. Para bang pag pinagsisihan mo isang bagay ngayon, hindi mo na uli gagawin sa susunod. Kaya nga, unti-unti, mababawasan natin yung mga kasalanan na gagawa natin. So, mahalaga na makita natin yung mga bagay na nais ng Diyos, especially yung pagsisisi. Sa Acts 2:38, nung nangaral po ang ating mga alagad sa unang pagkakataon, ito yung pong first preaching ng ating Panginoon. Ng mga alagad. Nung time na sila ay nangaral sa Jerusalem, ito yung Day of Pentecost. So, maraming taong nakapakinig sa kanila. At yung mga tao na yan, nagsimulang magsisi. At naturuan ni Apostol Pedro na magsisi sila. So, bakit sila nagtanong kay Pedro? Kasi kung babasahin po natin sa 36 o 37 hanggang sumusunod. So, sabi rito, nabagabag ang kanilang kalooban at nang marinig ito, at tinanong sila ni Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano po ang dapat naming gawin? So, yung mga nakinig ng message ni Peter and John, mga apostol, ay nabagabag ang kanilang damdamin. So, kung titingnan natin, when they hear the message, nagkaroon sila ng faith. Kaya yung faith na yon ang nagtulak sa mga nakinig para sila ay lumapit kay Pedro at tanungin si Pedro kung anong dapat nilang gawin. So, malamang itong mga tao na ito ay kabilang doon pa sa mga, ang iba rito siguro, kasama doon sa sumisigaw sa balkonahe ni Pilato na ipako sa krus, siguro kasama ang iba rito. Pero nung narinig nila ang pinako tungkol sa ating Panginoon, kaagad ang mga ito ay nabagabag ang damdamin at higit sa lahat, para bang nakundik sila at nagtanong sa mga alagad, ano yung dapat naming gawin para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan o magkaroon sila ng kaligtasan. Sa Acts 2:38, sumagot po si Pedro. At ang sabi ni Pedro rito, pagsisihan nyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kung mapapansin natin, ang tugon ng mga alagad na siyang nakakaalam na dapat gawin ng isinumang nagnanais makasunod sa ating Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan o magkaroon ng kaligtasan, kasama yung sinabi niya na magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. So talaga yung pagsisisi ay hindi lamang itinuro ng Diyos o hindi lang iniuutos ng Diyos. Itinuro din ito ng Panginoon nung unang siya'y nangaral na sa Matthew chapter 4. Ang sabi rito, verse 17, ito yung unang pangaral ng ating Panginoon. Ang una kasing nangaral ng pagsisisi nung isinugo niya si John the Baptist. Now, Panginoon ay nung nagsimula siyang magturo, ang sabi niya rito, magmula noon ay nangaral si Jesus at sinabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So, merong kasama talagang pagtalikod ang pagsisisi. Hindi po pagsisisi lang. Kung bakit hindi po nababago ang isang tao, so hindi siya handang tumalikod sa kanyang mga bagay na pinagsisisihan. Kaya nga kung tayo ay hindi makaahon sa problema o sa isang bagay na pinasok natin, let's say sa isang kasalanan, hindi natin tinatalikuran bagamat nagsisisi tayo. So mahalaga yung pagsisisi at pagtalikod. Magkaakibat po yung dalawang bagay na yan. Kaya nga kung tayo ay handang sumunod sa Panginoon at handang magkaroon ng buhay na walang hanggan, lahat ng higit handang patawarin sa ating mga kasalanan, ang sabi, pagsisihan nyo talikdan ng inyong mga kasalanan. Pero may kasunod po yung sinasabi ito kasing message dito ni Peter, kumpleto po ito. Nandito yung hearing, nandito po yung faith, nandito po yung confession, nandito rin po yung baptism, at nandito yung repentance.
at yung continuous living as a Christian, so andito rin. So yun po yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang maliligtas. So dito muna tayo sa pagsisisi bago natin pag-usapan. Marami pang panahon pag-usapan yung iba at mga pag-aralan natin sa susunod. Kung titingnan natin dito, kasama ng pagsisisi ay pagtalikod. At kung hindi tayo pagsisisi, sabi ng Panginoon, at pagtalikod, merong paghahari ang Diyos na malapit ng mangyari. So, yung sinabi ng Panginoon na pagsisihan nyo, talikdan na inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Kaya nga sa sino mang magsisisi at tatalikod, una, paghaharian siya ng Diyos. Sa sino mang hindi magsisisi at tatalikod sa kanilang kasalanan, pag naghari ang Diyos ay kaparusahan ang kanilang mararanasan. Kaya nga sa atin, kung tayo ay magsisisi at tatalikod sa kasalanan, ay may kapatawaran tayo after ng baptism. Kasi dito kompleto yung sinabi ni Peter Kaya nga yung gospel, pag narinig natin, ang response natin, makinig, manampalataya, magsisi, pagpahayag, at magpabautismo at patuloy na mamuhay ayon sa sa salita ng Diyos. Kung titingnan natin dito, binanggit dito yung proseso. Kasi hindi ka pwedeng magpabautismo na hindi ka nagsisisi. So, ibig sabihin, nire-require muna yung repentance bago tayo magpabautismo. Bakit kailangan natin magpabautismo? Kasi sabi rito, para patawarin ang ating kasalanan. So, after pala ng repentance at saka yung pagtalikod sa kasalanan, hindi agad ka patawaran. May isang proseso pa na dadaanan. So, kung titingnan natin, sabi ko nga last meeting, magkakaroon tayo ng kaligtasan, hindi lamang sa faith. Meron pang ibang mga kasama o nire-required yung Savior natin para magkaroon tayo ng salvation. Pero dito, hindi lamang pala repentance, kundi may kasama ring baptism. So, kung titingnan natin sunod-sunod, yung unang tinakil natin is about baptism. It's about faith. And ngayon naman is about repentance. Kaya lang, hindi repentance alone. So, meron ding pagtalikod. At lalo higit, may kasunod kang dapat gawin after mo na ikaw ay tumalikod at nagsisi. So, ito yung pagbautismo. Ang bautismo kasi isang pinakamahalagang hakbang tungo sa kaligtasan. It's very essential ito. At kailangan natin. So, bakit kailangan natin itong bagay na ito? Nasabi nga rito, upang patawarin kayo sa inyong kasalanan at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, pag pinag-aralan po natin yung baptism, makikita po natin ang kahalagahan ng repentance. Kaya nga kung tayo po ay magsisisi at tayo tatalikod sa ating mga kasalanan, so ready na po tayong tumanggap sa ating Panginoon. Kaya nga kung ang mga taong hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng panibagong pamumuhay. Kaya nga kung bibigyan natin ng meaning ang pagsisisi, makikita po natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ang sabi rito, ang pagsisisi, ang sabi rito, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napahamak dahil sa mga samang pita ng laman. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalaraman ng kanyang katwiran at kabanalan. So isa pala itong hakbang para iwanan natin ang dati nating pamumuhay. Hubarin ang dating pagkatao na napahamak dahil sa pita ng laman. Alam naman natin lahat tayo ay na-hook up sa kasalanan dahil sa pita ng laman. Alam naman natin kung ano-ano yung mga pita ng laman. Kaya nga tayo, ang nire-require sa atin ay hubarin natin yung mga bagay na yon at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga rito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So, yung ating diwa at pag-iisip, mahalaga po yon yung pagkatao, anumang bagay na iniisip natin. Kasi meron pong bagay na hindi natin nalalaman, yung dalawang klase ng
ng pamumuhay yung ayon sa pita ng laman o ayon sa laman at ayon sa espiritu. Kaya nga kung tayo magbabago ng diwa at pag-iisip, ang binabago natin yung dati nating pagkatao na napahamak dahil sa pita ng laman, babaguhin na po natin para makapamuhay tayo pamagitan ng espiritu. Kaya sabi rito sa Romans chapter 8 verse 6 o verse 5 hanggang 8, sabi rito, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit kung namumuhay tayo ng espiritu, ay nagsisikap tayo ng ukol ng mga bagay sa espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid ng kamatayan. Ngunit ang pagsisikap ng mga bagay ayon sa espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. So, masarap isipin na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng pagkakataon para kalugdan niya. Yung inaalis na sa atin, yung lumang pagkatao natin na napahamak ayon sa pita ng laman. Kaya nga kung tayo nag-iisip ng mga bagay na tungkol sa laman, ang sabi magdudulot ito ng kamatayan. At kung tayo mag-iisip ng mga bagay ayon sa espiritual, magbubunga ito ng buhay at kapayapaan. Ito yung tinatawag nating heavenly rest. Kung tayo magkakaroon ng kapayapaan, kapiling ng Diyos, tiyak na ang isang tao ay nagbago ng diwa, nagbago ng isip, hinubad niya yung dating pagkatao at namuhay siya ayon sa espiritu. So tandaan natin, ini-offer po ng Panginoon yung pamumuhay ayon sa espiritu. Kaya nga after ng iyong pagsisisi, sabi sa Acts 2:38, at pagtalikod sa kasalanan, kinakailangan mo magpabautismo para mapatawad tayo at lalo higit ay pagkalooban tayo ng kanyang espiritu. Once na tayo ay napabautismo, so ito yung time na nagkaroon tayo ng paghuhubad natin sa luma nating pagkatao. Kasi nga, iniudyok sa iyo ng iyong pananampalataya na hubarin mo dahil sa iyong pagsisisi yung dati mong mga gawain na hindi nakalulugod sa ating Panginoon at lalo higit yung mga bagay ukol sa laman. So, maraming tao nahuhumaling ayon sa laman. Kaya ang paalala ng Diyos, sabi rito, ang mga taong nahumaling sa ukol sa laman ay mag-aani ng kamatayan. At hindi po tayo kalulugdan ng Diyos kahit anong gawin natin. Kahit sabihin natin gusto ko sa heaven, pero pag hindi po tayo kinalugdan ng Diyos, hindi tayo makakarating sa kanyang tahanan. Kaya kung sino mang magsisisi at tatalikod sa kasalanan ay humakbang ng isa para sa prosesong paghuhubad ng luma niyang pagkatao. At ang intention niya ay yung panibagong buhay. Na sabi nga, tayo nilikhang kalarawan ni Kristo na simula pa kalarawan ng Diyos, nilikha tayong kalarawan ng Diyos. Kaya dapat iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So mahalaga yung pagsisisi. So kabilang ito sa nire-required ng law of grace, yung tinatawag na law system. Ito po yung pinagagawa ng Diyos para sa isang makasalanan na gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, kung tayo nagnanais magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, purihin ng Panginoon, binigyan tayo ng banal na kasulatan na siyang mapapagkunan natin ng direksyon o ng instruction paano tayo makarating sa buhay na walang hanggan. So nakakadalawa na po tayo yung na inaalam ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Yung una, yung pananampalataya, at nai-align natin yung ating pananampalataya, dapat na nakatuon sa Diyos. Pangalawa, magsisi at tumalikod sa kasalanan. So masarap pong isipin na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. So sa susunod na episode natin, tingnan pa natin ano ba yung mga bagay pa na nire-require ng Panginoon para sa isang tao, para siya, kahit siya makasalanan, siya ay makakapasok sa buhay na walang hanggan. So muli ay inaanyayahan ko kayo sa susunod na ating pagsasama-sama,
makikinig at patuloy nating pag-usapan yung mga bagay na dapat nating alamin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa ating mga kasama, mga OFW, binabati ko kayo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana patuloy tayong samahan sa ating paghahanap buhay, gabayan tayo ng Diyos. At lalo higit ay maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo higit yung pagliligtas niya. Kaya nga sa ating mga nasa malayong lugar, so wala tayong kapamilya, wala tayong church, at walang nagtuturo sa atin. Nawa ang ministeryong ito ay makatulong sa inyong lahat at lalo higit ay mapakinabangan din ng iba. So mahirap mangaral na ngayon sa panahon ngayon, hindi natin alam kung sino yung lalapitan natin. Tulad dito sa amin, -47. So napakalamig po rito, imposibleng lumabas. At kung lalabas tayo ay talagang mapo-frozen tayo. Mahirap po. Pero salamat tayo sa Panginoon dahil merong ganitong klaseng pwede nating magamit para maipahayag yung salita ng Diyos, lalo higit yung kanyang kabutihan, yung kanyang biyaya, at lalo higit yung kanyang pagliligtas. Sa inyong mga nakinig, sumayin niyo ang kapurihan, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos, at ang kapurihan ay sa Diyos lamang na siyang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So muli magkita-kita po tayo, ibahagi po natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. God bless po at muli tayong magkita-kita sa susunod na episode.